Maraming salamat po sa inyong pagpunta kahit na napakainit. Maraming salamat po. Yung mga malalayo po, no? Mga airport. Yan, kagaya nila Alpox, malayo po yan. Malayo. Sa likod ng bahay. At pangalawa po, salamat din po sa mga umaattend ngayon. Ina-appreciate, hindi po namin makakalimutan ng inyong ginagawang sakripisyo sa kabila na napakalayo at napakainit na ating anuhan. Yung iba siguro hindi komportable kaya hindi nakaka-attend. Okay lang. Mahalaga kayo nandito. Salamat sa inyong buhay. Next week po, meron pa ulit tayong gawain. Palakpakan natin si Lord. Inuunti-unti na ako ng Panginoon na isa ito every week. Kaya next week, meron pa rin tayong gawain dito. So, and I believe na more on evangelistic naman po ito. No? Dalawa kayo ng mga gusto nyo mag-born again. Pwera po kayo, dala po kayo ng nice nyo makakilala sa Panginoon. Kasi mag-e-evangelize po ako. Ang topic ko po ay hindi po grace, kundi evangelism. So ito ay nakadesign sa mga nice po nating mga malaki sa buhay na mag-born again. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko siya napapatayuin dito at hindi natin gagawin yun. Huwag yun, bad yun, bad. Ang gagawin po natin talaga is pure 100% gospel po na pinahayag po ng Panginoon sa atin. At isa pong pribileyo po yun sa atin na bagamat yung mga good works na ginagawa natin yan ay walang say dito sa lupa, alam naman po natin sa eternity, nag-iimpok tayo ng kayamanan. Pinangako ng Panginoon Diyos yan. Napaka-biblical. Corinthians, Mateo, maliwanag po doon na ang mabubuting gawa natin, lalo na sa Revelation, chapter 22, pinangako ni Kristo yun, dala niya yung gantimpalang mabubuting gawa natin. Kaya kapag po nagdala ho tayo ng nais po nating makakilala sa Panginoon next week, isang magandang po yun, isang magandang points po yun sa ating buhay eternity. Okay? Sige, habang nag-aantay tayo, let us commit this unto the Lord sa ating pag-uusapan ngayong hapon. Tayo ba naman manalangin? Panginoon, maraming salamat po sa araw o sa gabing ito na kami ay binigyan mo ng pagkakataon, Panginoon, ng pabor na may ayos, Panginoon, ang takbo ng aming gawain para sa iyo, Lord. At alam po namin, Lord, na lahat ng ito ay tinakda mo na at hindi po aksidente, Panginoon, kung ba't po kami nandito. Let your Holy Spirit speak to us always. Tago mo ako sa iyong likuran, kayo po ang marinig. At bigyan patuloy na understanding sa iyong salita, mga malalalim na pag-aaral. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Nag-restart yung laptop ko, no? Antay pa ba natin ito? Hintayin niya. Mamaya na. Ito, Bible. Okay, so habang wala yan, bigyan ko kayo ng idea kung ano yung tuturo natin. Ang teaching talaga natin is all about teaching of Jesus versus teaching of Paul. Bigat yun. Kukumpara natin yung turo ni Paul sa turo ni Jesus. Pareho ba sila? Magkaiba? Alin din yung atin? Pag-uusapan po natin ngayon yun. I'm not telling na we no longer listen to Jesus. Iniisa-isay natin. Ano yan? Ibig sabihin, hindi na tayo makikinig kay Jesus. Ibig sabihin kay Paul. Ibig sabihin ganito. Hindi po ganon. Pag-uusapan po natin talaga kung ano po talaga yung pagkakaintindi natin sa Biblia. Kasi nasanay tayo ng mahabang panahon na nagbabasa tayo ng Biblia not knowing kung ano talaga yung content na yun, kung kanino ba talaga yung content na yun. Okay, rightly dividing the scripture tayo. Lagi, rightly dividing. Relasyon sa Diyos, relasyon sa tao. Yan ang ating Christian living, di ba? If you gonna see it. Ang finished work of Christ, para maging maayos tayo sa mata ng Diyos, para tayo ay maligtas, para tayo ay pagpalain ng Diyos, no? Lalo na kung pagpalain ng Diyos at pagalingin sa ating mga sakit karamdaman.
All we have to do is to have faith for what Christ has done. Tapos na mga kapatid, yung mga prayer mga prayer natin, tinugon na talaga ng Panginoon po, yun ang linaw-linaw. Ephesians 1:6, sino daw tayo mga Kristiyano? We are, charito, highly favored. Pag sinabing highly favored, yung mga nakatakdang ihingin mo sa Panginoon, binigay na. Guys, dumisi kayo sa katotohanan. Katotohanan sinasabi ng Biblia. Ayan po, nakalagay po yan sa Ephesians chapter 1 verse 6. Ang lahat daw ng Kristiyano ay charito, pinaburan. Saan ko nakuha yun? Sa Greek. Ang Greek ng word na accepted po doon, napakalinaw na yung identity nating mga Kristiyano, ayon sa gospel ni Pablo, ayon sa gospel ni Pablo, na wherein si Pablo ay kinausap ng Diyos para kausapin tayong mga hentil. Sobrang biblical, ang daming verse, maraming beses na po natin napag-usapan niya sa mga broadcast natin. Napag-usapan na po natin yung malinaw. So, ibig sabihin mga kapatid, wala ka nang gagawin para pagpalain ka ng Diyos. Pinagpala ka na. Amen ho ba? Amen. Enjoy your blessings, okay? Amen. So, paano yun paano yan? Basta hindi pa ako pinagpala. Naghihirap pa ako. Antayin mo. Have faith. Have trust. Darating. Tandaan niyo mga kapatid, ang bato sa dagat, nagiging buhangin din kapag hinahampas ng alon. Mag-antay tayo, darating yung ating entablado. Kung sa piling mo ngayon, parang hindi mo pa entablado, mag-antay ka lang. Pangako ng Diyos yun Magiging unfair ang Diyos Ama sa anak kung hindi tayo pagpapalain. Unfair ang Diyos, pero hindi unfair ang Diyos Kasi mahihiya siya sa kanyang anak. Wala naman sa Bible sabi ko na nakopya ko lang ito kay Christian. Pero maganda yung kanyang revelation. So, ang ibig sabihin ng mga kapatid, nais ng Diyos, noon pa lang, nung nasa krus pa lang si Kristo, ang sabi niya, ang sino mang manampalataya sa Kanya, ang manalig sa akin ay pinagpala ko na. Dapat ipukpok natin sa isip natin yun, hindi yung sasabihin natin, may problema ako, ganito ako, wala ako. Wala mangyayari sa atin mga kapatid. Alam niyo ang Diyos, sa bagong tipan Hebrew chapter 6, ang linaw doon, na hindi kinalulugdan ng Diyos yung mga hindi nananampalataya sa Kanya. Sakay ba kayo doon? Amen. Ang Diyos, mapiplease mo siya, mapapasagot mo siya, kung ikaw ay naniniwala sa Kanyang ginawa. Kung wala kang ginawa, kundi mag-iiyak sa Diyos, lalo kung hindi ka pakikinggan. Ako din to may experience, sa tuwing iniiyak ko sa Panginoon, lalo kung hindi pinakikinggan. Wherein, biblical naman. Diba? Bukas sa pala itong ating yung ginamit ng Diyan. Kita na nga. That is the teaching of Paul. Alam na natin, di ba, hustler na tayo sa full grace. Alam na natin. Pero hindi pa tayo shadow hustler sa teaching ni Jesus. Okay? Yung maraming mga teaching si Jesus na nasa perverted tayo, nakakala natin para sa atin. Pero ngayon, re-reviewin natin. Actually, nabagit ko na ito sa ating Mateo. Pero meron akong sasabihin dito na hindi ko nasabi doon. Okay? Agaya nito, no? Okay, linawin uli natin para malinaw. Pag ang verse tungkol sa relasyon sa Diyos, rightly divide. Kasi sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan, iba yung relasyon ng Diyos sa tao doon. Iba. Sa mga hentil, sa ating mga Kristiyano, iba ang relasyon ng Diyos sa atin, tayo mga hentil. Tayo kinahabagal lamang, di ba? Alinaw dito, no? Colossians chapter 2, verse 13. Alinaw dito, di ba? Ano ba tayo? Hudyo ba tayo? Hentil? Hentil tayo, Okay. Wala tayo. May kautusan tayo? Wala? Wala. Ano meron tayo? Eto. Sabi rito, no? Kayong dating patay. Tayo mga hindi ligtas to, no? Dahil sa kasalanan, kayong mga hentil o tayo kausap, na hindi nasasakop ng kautusan. Walang rules talaga sa atin. Ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo, pinatawad niyang ating kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus.
Guys, pakuha kami yung verse na yan. Wala kang kausap. Kaya malinaw sa Romans chapter 8 verse 1, wala tayong condemnation. Bakit? Wala naman tayong rules ibig sabihin, Pastor Eddie, mga ngalunya na ako. Bahala ako sa buhay mo. Mga lunya ako. Tingnan natin ang nangyayari sa'yo. Malala niyang tulpo. Kakayan. Hindi gano'n na ako. Sabihin na natin, when sin abound, grace abound. Pero sa tao, walang grace abound. Walang sin abound doon. You need to follow the rules. Sabi nga niya, no? Sa tao, John chapter 13 verse 34, sa kapatiran, mag-ibigan daw tayo. Sa tao, follow the man's law. Sundin mo yung batas ng tao. Kung nasa eskwelahan ka, sundin mo yung batas ng eskwelahan. O para mapabuti ka or else. Ganon din sa kumpanya, sa iyong tinatrabahuan. Kapag hindi ka sumusunod sa rules, at lagi ka may memo, edi kwento ka na lang sa susunod. Ganon din po yung mga kapatid. Nais ng Diyos, yung by works natin, talaga lagi sa tao. Pag mabubuting gawa, tao. Mabubuting gawa, tao. Ang mabubuting gawa ay hindi sa Diyos. Hindi ka qualified. Never. Only Christ is qualified. And the good thing is, Christ qualified us. Amen. Through the cross. Amen po ba? Amen. Yun ang dahilan kung bakit nalabos sa'yo. Ito ay benefit lang kapag na kay Kristo ka. Pero pag wala ka kay Kristo, makatulong ka talaga ng Diyos. Pag nakamatayan mong wala ka kay Kristo, surely you will face judgment and go to hell. Ang linaw-linaw po yun. Ganun lang naman mga kapatid ang gospel. Bakit iba hirap na hirap magturo? Bakit may nalalaman pa silang pumasok sa iglesia? Ano daw? Ano ba yung mga kinuwikwento sa akin? Meron daw authority nung natuturo ng Bible. Ang daming mga pahirap sa buhay. If you really know the gospel is. So okay na tayo kay Paul. Kay Paul, ayos sa gospel na binigay rin sa kanya ng ating Panginoong Yesus. Tayo do mga Kristiyano ay naligtas na, pinagpala na, wala ka nang gagawin para pagpalain. Malinaw ba tayo doon? Wala kang gagawin para pagpalain, pinagpala ka na. Magbigay ka ng offering sa simbahan o hindi, pagpapalain ka pa rin. Amen. Ang hirap nito Ang hirap nito bilang pastor na magturo ng ganito. Mawawala ng kita negosyo ko nito. Pero anong gusto kong pailawanag sa inyo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Panahon na para magsabi ng totoo sa tao. Katunayan, maraming mga simbahan ngayon nalungkot. Dati raw kasi na wala pang pandemic, ang tao daw sanay na magsimba, punta ng church, etc. So they enjoy the offering, etc. Nung na-pandemic, nabago yung takbo ng mundo. Ang tao nasanay sa online. O after ng pandemic, nung pwede na mag-onsite, wala na. Yung mga tao, puro online na. Kasama kayo doon. Ayaw niya na mag-church. Okay lang. Sa akin, okay lang. Kasi nasanay na ako ng online. Mabuti doon ako sinanay ng Panginoon. Kaya sanay ako dyan. Kaya nga, malakas ang loob sabihin ko, magbigay kayo sa pastor o hindi. You're still blessed because of Christ. Because of one offering, we are saved. Malinaw doon Hebrew chapter 10:14. Jesus nag-offering, i-offering mo. Ngayon, I'm not telling you naman na you will not do some offering. Siyempre, para kalugdang ka rin naman ng tao. Makisama ka. Pag alam mong simbahan, nangangailangan, kaya napaparinig na ako. Pag alam mong simbahan, nangangailangan, at kinukonbig ka naman, halimbawa, yung simbahan, walang hagdanan, pili ka nang pambili ng hagdanan, di ba? O, yun lang naman yun, practical. O, nasa inyo, discretion yun na yun. Pero kung magmukha yung pinipili kung nakipagbigay, bigay mo na lang yun sa pamilya mo. Okay, Paul, that's it. Wala tayong kautusan ngayon, ito yung kay Paul. Ano oras ba? No? Ibig naman oras, 5:39. Late ba tayo? Ako yata late. Mahaba naman ang turo ko. Wait lang mahaba to wait lang Mateo chapter 5. Sige, bibilisan ko rito. Ito naman yung turo ni Jesus Christ. Turo ni Jesus. Guys, let us respect Jesus, of course. Siya yung bida ng Bible.
Pero sa oras na ito, merong nakatakdang oras na siya ay sinugo ng Ama para ipadala sa sanlibutan, nagsimula sa Israel. Okay? Sino ang unang gustong maligtas ng Diyos? Mga Hudyo muna. Kaya pinadala ni Jesus ng Diyos Ama si Jesus. Balinaw nun, John chapter 11, pinadala ko ng Ama, sinugo ko ng Ama. Oh, para kanino? Sa mga Hudyo, sa Israel, para sa inyong mga matitigas ng ulo, di ba? Sabi niya gano'n. At sinabi rin na maliwanag na ako'y tinawag lamang sa mga sambayan ng Israel. Oh. Hindi yung joke-joke, totoo yun. Totoo yun, nung oras na to, ibig sabihin mga kapatid, no, habang si Jesus Christ ay hindi pa napapako sa krus, tinawag siya kanino? Sa mga Hudyo. Ang problema, ang mga Hudyo, under the law. Historically ba, gusto nila ng law? Binigay ng Diyos ang law sa kanila. Ang relasyon ng Diyos sa kanila, kasi ang Diyos gusto nila by grace eh. By grace. Kahit nagkakamali ko yung by grace, di ba? Maganda example yung mga Israelita, di ba? Nung una, by grace sila. Yan ang bandang huli, napunta sila sa law. For some reason, nung Exodus chapter 19, hindi ko nang mahaba, alam niyo na kung yun, na katigasan ng ulo nila, gusto nilang kautosan, ayun, sabi ng Diyos, sige, let's get it on. Kautosan tayo. Mula ngayon, huwag kayong aakit ng bundok, papatayin ng sino, kahit mga hayop, ang dami mga ganun, ano? So, naiba na yung mood ng Diyos. No? So, mula noon, ang mga Hudyo under the law. Ngayon, dumating si Jesus. Puro law kasi. Nung dumating si Jesus, para wala nang law, hindi, may law pa rin. Pinaliwanag niya ang law. Ito yun. Ngayon, isa sa mga sinasabi ni Jesus sa mga Hudyo ay para maging, ang conclusion ay para maipaliwanag ang kautosan. Kasi ninigyan nyo, bago tayo sa Matthew chapter 5, meron sinabi ang 7 eh. Sabi rito na Jesus. Kailangan, hindi na yan eh. Sinabi ni Jesus yun eh, na ito ang katuruan ni Moses. In conclusion. Pero bago niya sinabi yun, ito yung mga pinagtuturo niya. O ito, isa-isay natin. Marami mga simbahan tuturo ito eh. Beatitude. Gusto niya pag-aralan natin to? Pag-aralan natin to sa mata nating mga Hentil. Hindi sa mata ng Hudyo Okay? Kung natin, yung mga perverted, bahala sila. Tayo naliwanagan na. Ibig sabihin, babasahin natin to in perspective of grace. Kasi under grace tayo, di ba? Napag-usapan natin kanina. Okay. Ito sabi niya, mapalad ang taong walang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang siya sa kaharian ng langit. Sabi dito, mapapalad daw yung taong walang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa langit. Ibig sabihin, mapapabilang ka pala sa langit. Kung ano? Kung ang inaasahan mo ang Diyos. Okay? Qualified. Sige, good. Okay. Thumbs up. Pwede. Pero relasyon sa Diyos yan. Sabi dito, verse 4, mapalad na nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Yung mga nagdadalamhati daw mapalad. Sabi ni Jesus. Aalawin sila ng Diyos. Paano kung hindi ka nagdadalamhati? Paano na? Sige okay. Aalawin ka raw ng Diyos. Pero ang tanong, paano kung hindi ka nagdadalamhati? Paano kung masaya ka? Ibig sabihin, hindi ka naaalawin ng Diyos. Pero ang tinuro sa atin ni Paul, because of Jesus, tayo ay inaliw na ng Diyos. At ang maliwanag sa John chapter 10 verse, nakalagay doon na ang mga aliw ang banal na spirito. Sabihin nyo nga sa akin mga kapatid, di ba kayo inaliw ng Diyos? Di ba kayo inaliw ng Diyos sa buong buhay mo? Wala. Sino dito ang hindi inaliw ng Diyos nasa kamay? Ang tanong dito, paano pa nga ba inaaliw ng Diyos? Di ba naaaliw tayo kapag tinutugon niya ating panalangin? O ang tanong sa inyo, hindi ba kayo tinutugon ng Diyos sa inyong panalangin?
Sino nakaranas dito ng answered prayer? Amen. O ano naramdaman nyo? Di ba naaliw kayo? O masaya. That is exactly what this means. Oh. Ang mga Kristiyano ba hindi mapalad? Ibig sabihin, sabi dito kung nadadalamhati ka. Kung ikaw yung klaseng tao pagdalamhati, paano kung hindi ka mapagdalamhati? Yun ang question dyan eh. Sabi rito na verse 5, mapalad na mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Paano kung di ka mapagpakumbaba? Mga kapatid, aminin na natin, humble tayo o hindi? Meron tayong kayabangan o hindi? Aminin na natin, perfecto tayo o hindi? Hindi. Kung, asan ang grace dito? Okay? So, ang bigyan ko ng idea, no? Kasi nga, sinong kausap ni Christ? Mga Hudyo. Sila under the law. Kaya dapat silang sumunod sa kautusan. Tayo ba mga hindi may kautusan? May condition ba? Tayo ba'y pinagpala na? Oh. So, ibig sabihin, yun ang pagkakaiba nila Paul at saka ni Jesus. Isa pa, no? Kung kayo matitison sa akin, ha? Intindihin yung teaching. At huwag kayong aalis dito na hindi niyo ako tatanungin, ha? Ay, sa Pastor Edwin, umatin ako doon, kulto. Nagabala ako. Hindi raw dapat tayong tumunod kay Jesus. Huwag lang gano'n ng mga kapatid. Intindihin natin. Mapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Paano kung hindi ka nauuhaw? Paano kung hindi ka nagugutom? Ibig sabihin, hindi ka nabubusugin ng Diyos? Yung mga abalamba, this is the big question. So, kung tayo mga hentil, ay pakikinggan natin ito. Mamaya malalaman nyo kung bakit sinasabi ni Jesus ito. Malalaman nyo. Mapalad ang mahabagin sa pagkakahabagan sila ng Diyos. Bakit hindi ba tayo pinahabagan ng Diyos? Tayo ba mahabagin? Minsan. Lagi ba tayo mahabagin? Pag may nakikita tayong pulubi, binibigyan ba natin? Lagi? Hindi lang. Oo. Mahabagin ba tayo? Ano? Hindi. Minsan. Hindi tayo mahabagin o hindi? Hindi. Minsan. Sabi dito mahabagin. Kung 50-50 ka, hindi ka rin qualified. Ang tanong, di ba kayo pinagpala na Diyos sa kabila ng hindi kayo mahabagin? Bakit? Dahil Kay Kristo. kay Kristo. Pero ito iba mo. Mapalad lang yung mahabagin. So, anong problema? Ba't ganun ang turo ni Jesus? Okay. Binigyan ko na kayo ng clue. Kasi nga, kausap niyo mga Hudyo. Under sila eh. Mamaya malalaman niyo. Mapalad ang may malinis na puso. Tingnan niyo yung mga perverted pag tinuro to, no? Mapalad ang may malinis na puso. Binarinig kong gano'n sa Lago Praise dati. Nagpipits si pastor, no? Sabi niya, mapalad ang malinis na puso sapagkat nakita nila ang Diyos. Nandito pa si Merly, sabi niya, Merly. Wala. Yung kapatid natin yung malinis ang puso niya. Kaya mapalad po siya. Wala. Sino napuri sa pulpito? Ang Diyos ba o tao? Napuri ang tao si Merly kasi mapalad daw siya. Gaya na problema kapag tinuro mo to sa perverted. May pagmamalaki ka. Pero ang sabi rito, mapalad daw yung malinis na puso. Paano kung hindi ka malinis ang puso? Tayo ba malinis ang puso natin? Hindi. Lagi ba tayo malinis ang puso? Hindi. Pero may nagpapala tayo o hindi? Amen. Ano meron, di ba? Mamaya malalaman natin. Mapalad ang gumagawa ng paraan ng kapayapaan sapagkat siya tuturing na anak ng Diyos. Anak araw pala ng Diyos kung peacemaker ka. Paano kung hindi ka peacemaker? Paano kung introvert ka? Pag may nag-aaway, tahimik ka lang. Bahala sila sa buhay nila. Ibig sabihin, hindi ka na anak ng Diyos. Kasi sabi ni Christ dito, yung mga peacemaker daw, sila daw ituturing na anak ng Diyos. Ibig sabihin nun, kung peacemaker ka, anak ka ng Diyos, paano kung hindi ka peacemaker? Sa halip, gumagatong ka pa. Di ba? Sige nga, tayo mga Kristiyano, mga hiti, aminin natin totoo. Peacemaker tayo, hindi? Hindi. Minsan lang. Minsan. Pero hindi. Tanungin ko kayo, anak kayo ng Diyos o hindi? Bakit? Dahil Amen. Parang parang si Lord. Nakukuha niya na. Okay, good.
Nakukuha niyo na. Okay, mapalad ang mga inuusig nang dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat mababilang sila sa karya ng Diyos. Paano kung hindi ka inuusig? Sabihin, hindi ka nakasama sa karya ng langit. Ganun ba yun? Ganun ba ibig sabihin ni Christ doon? Oo. Sa mga Hudyo to. Sa kanila, oo to. Sa atin, ganito ba tayo mga hinting? Hindi. Ang linaw-linaw sa Bible. Ang nananampalataya sa akin, may buhay na walang hanggan. Eh ba't dito, yung mga inuusig lang may buhay na walang hanggan? Nakikita niyo mga kapatid, the difference. If we cannot rightly divide the scripture, kung di natin iintindihan, we are lost. Ligaw tayo. Pero ngayon, nire-reveal ng Diyos sa atin, dahil ito'y para sa mga Hudyo, sa kanila to. Okay? Mamaya malalaman nyo. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao. Pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasama na pawang kasinungalingan. Magsaya kayo at magala. Sapagkat malaki yung gantimpala sa langit. Paano kung hindi ka pinipersecute? Paano napakabait mo? Di ba yung mga hindi naman napipersecute mo babait? Paano kung sobrang bait natin? Dahil wala rin nakakaaway. Ibig sabihin, ganun ba yun? Okay. Wait lang may papakita ako sa iyo. Sabi ni Jesus Christ dito, huwag niyo akalaing naparito ko upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ko upang ipawalang bisa ngayon kung dito pa rin. So, ibig sabihin, lahat ng sinasabi ni Christ dito mula verse 1 hanggang sa kauli-ulihan, kautusan pala yun. Kung magbabasa tayo ng context lang. Ngayon, paano kung sabihin ko sa inyo na tupad ni Kristo to? Kasi wala namang taong mapagpakumbaba eh. Mapalad na mapagpakumbaba. Sino? Si Kristo. Sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Yung mga nanampalataya ay Kristo, mamanahin nila ang daigdig. That is exactly what the verse says. Sa grace perspective, ganito dapat tayo. Sabi nito ni Christ, mapalad ang mga nagugutom na uhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Naranasan ni Kristo na maggutom at nauhaw, di ba? So ano resulta? Tayo mga Kristiyano ay binusog. Biblical yun. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, sa kanyang paghihirap, tayo ay naging nanagana. Mapalad ang may malinis sa puso. Walang tao may malinis sa puso, aminin na natin. Si Kristo lang. Kaya ang sabi nila, makikita nila ang Diyos. Kapag na kay Kristo ka, makikita mo ang Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, lahat ng itong mapalad na ito, tinupad ni Kristo. Kasi sabi niya rito bandang huli, sabi niya rito, naparito ko hindi upang ipawalang bisa ang kautusan, kundi ito pa rin. May sinabi si Christ dito gusto ko makita niyo yung verse na yun. Na ang lahat ng ito ay utos sa inyo ni Moses. Utos sa inyo ni Moses. Kay Moses ba tayo? Wait lang ako. Hindi pwedeng ipakita ko sa broadcast na to na walang ganung verse. Dapat makita ng mga tao sa YouTube. Sa inyo siguro pwede ko kayong ma-please pa ron, pero gusto ko makita ito naman nasa YouTube. Wala. Sige, ibali. Pero mga kapatid, accountable naman ako sa Bible yun Nabasa niyo ba yun sa Bible? Na ang lahat ng ito ay ayon sa kautusan ni Moses. Sinabi niya yun sa na ano kayo kagabi, hindi ko lang nakita. So ngayon, ano ang big ideas pinag-uusapan natin? Yung mga tinuturo ni Christ, kung babasahin mo, may grace ba doon o wala? May grace ba o wala? Walang grace. Uwi pa siya. Nasa kautosan pa siya ng oras na ito. Di pa siya namamatay. Kaya mga tinuturo niya, kautosan. Tingnan mo, grace ba to? Sabi rito, grace ba to mga kapatid? Yung sinabi niya na eto nga, grace ba to? Kung ang
kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Ano? Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa sa buong katawan itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa sa buong katawan na nasa itapon sa impyerno. Oo, si Jesus may sabi. Pero nasa ng Christian? Hindi kaya ang problema dito hindi na tayo aware na hindi tayo kinakausap ni Jesus, tayo mga hindi. Hindi kaya ganun yung mga kapatid. So if we read the Bible, we make it sure na we carefully rightly divide the scripture or else malilito tayo. So ano ang bigay idea dito? We are under Paul's ministry, not Jesus' ministry. Noong panahon na yun. At saka yung gospel naman ni Paul, sino ba natataas doon? Si Paul ba? Jesus din naman, di ba? Mas naitaas na si Jesus doon kaysa sa mga Hudyo. Kasi sa mga Hudyo, tinuturo ni Christ, mapalad lang yung mga specific na tao. Gaya na may malinis na puso. Walang taong may malinis na puso, mga kapatid. Walang taong mahabagin. Aminin na natin. Huwag tayong hipokrito. Sabi mahabagin ka, oo, paminsan-minsan, good. Pero ang hinihingi ng sa mata ng Diyos, perfectionist. Diba sabi ni Jesus Christ, be perfect as your Father in heaven. Perfect. Sakit mo. Sino kausap? Hudyo. Bakit? Kasi gusto nila ng law. Pero sa ating mga hindi iba, nahabag lang ang Diyos sa atin. Kaya ano big idea? Pinagpala ka ng Diyos, lahat counted sa kinakusaluan ng Diyos. Amen po ba? Palpalan mo natin ang pangalan. Pwede na ho kayo magtanong. Sige lang, may mic dito. Pakipasa lang. Ano kung dedebatiin, no? Joke lang. Sige. Pwede na po kayo magtanong, mga kapatid. Huwag kayo mahiya. Guys, huwag kayo mahiya. Okay, sabi. Sige. Pastor, nung inatasan si Paul ng Panginoong Hesus na magturo sa mga hintel, siya pa nung panahon na yun ay buhay pa. Sino po yung buhay? Si Jesus. Si Jesus. Kaya patay na. Patay na. So, nag-ano na siya, nag-rapture na. Ayan, nag-resurrection na. Historically, pagkamatay ni Kristo, pagkabuhay niya maguli, nagpakita siya sa 12 alagad sa loob ng 40 days, 50 days pa. O sige. Then after noon, pagkabuhay ni Kristo, ang unang mga alagad ay si Pedro, si Juan, si Jerusalem. Hinintay nila ang araw ng pagbaba ng banal na spirito historically. At the same day, doon nga bumaba ang banal na spirito, nagkaroon sila ng pagkaunawa sa salita ng Diyos na maghanap ang Kristyanismo under ni Peter. Okay. Una, si Peter. Ngayon, sa panahon na yon, si Peter ay nakaranas ng persecution na nasa likod pala noon yung mga grupo ni Pablo na dati siyang Saulo. Si Saulo ay isang Pariseo. Dati siyang, sabi matalino siya mga kapatid. Alam niya ang kautusan, alam niya kung paano balik-balik ang kautusan. Yung ito halas na, sinong huling namatay sa disciple ni Jesus? Ayan po sa history, ang kahuli-hulihan po si John the Beloved po. Actually, siya yung sumulat po ng Revelation at ang Revelation po dated 95 AD. Sabihin siya yung pinakamatanda. Siya yung pinakamatanda. Hindi kagaya nila Pablo, nila Pedro, namatay sila almost 50 AD, 56 AD hanggang 60 AD sa panahon ni Nero Cesaro. Pero kasi nung panahon ni John, nung sinulat niya ang Revelation, ang emperor po nun is si Domitian.
Iyon lang po. Maraming salamat. Okay na? Glory to God. Sige po, magtanong po kayo, please lang. Meron tayong isang oras para magtanungan. Magtanong kayo tungkol sa Bible, kahit ano. Lord, ilan ba, totoo ba ang nakakaupo ang Diyos? Mga ganun mga tanong, pwede ba? May pwede ba ang Diyos? Okay lang, tanong nila. Sa nung inubad ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos, saan niya sinampay? Mga ganun tanong, pwede. Sige lang, hindi joke lang. Laking tanong. Grato kayo Tanong. Sige. Yung tungkol po sa Pastor Galatians 4 to 5. Yung Galatia po. Galatians chapter 4. 4-5. Sabi rito, no, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan sa gayon mapagbilang na tayo may bilang sa anak ng Diyos. 4-4, Pastor 4-4. Ngunit sumapit ang takdang panahon na isinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang nasa ilalim ng kautusan sa gayon mapabilang sa mga anak ng Diyos. Ano tanong mo rito, kapatid? Kumbaga Pastor, maliwanag po ba dyan na si Kristo ay isinugo lamang nung panahon na yan sa mga Hudyo lang? Under the law. Kumbaga hindi po tayo kasama dyan. Hindi talaga. Yan yung verse na Kaya yun. yung ministry ni Jesus sa 4 books, wala tayo dun. Lahat ng mga ministry niyang kinilos doon bago siya mamatay, lahat ng yun ay ministry niya sa mga Hudyo. Nung oras lang na yun. Coincident lang talaga nang bumaba si Jesus Christ dito. Kasi nga, ang gospel ni Jesus, yung paghahari niya, gospel of God's kingdom, hindi grace. Kaya nandito siya para ipakita sa kanyang mga kababayan na Hudyo na ito ako yung Bisaya. Kaya kung mapapansin nyo, no, yung Mateo, Marcos, Lucas at Juan, binabanggit dun una yung lahi ni Kristo, mga talaan ng lahi. So ano motibo ng manunulat doon? Para ipakita sa mga Hudyo na legit itong taong to na Mesiyas. Galing talaga to sa lahi ni David. Ito yung story niya. So, ibig sabihin, yung motibo ng manunulat doon para mahikayat ang mga Hudyo sa Kristyanismo pa rin. Ganun pa rin naman, Kristyanismo. Kaya nga lang, sa kanila, tanggapin nila si Jesus bilang hari, bilang kanilang Messiah. Yun ang kanilang way of salvation. At continuation to, pagdating ng tribulation age, ganun pa rin ang gospel. Ngayon kasi nahinto Diba, linaw-linaw doon, diba, na ang pamamatigas ng Israel ay pansamantala hanggat matapos ang bilang ng mga hentil na maliligtas. At sinabi rin sa Bible na it takes 2 days bago ma-restore ang Israel. 2 days doon, imposibleng day, no? 2 days doon is equal to 1,000 years. Ang kinuha yan ayon sa Proverbs at ayon sa Peter na ang Diyos, ang isang araw sa Kanya ay 1,000 taon. So 33 AD, namatay si Kristo, merong 2 days ang Diyos na nahinto sa Israel at para maibilang ng Diyos sa mga hentil. 2 days. It's equal to 2,000. So ibig sabihin, after 2033, babalik na ang Diyos sa mga Hudyo. Ibig sabihin nun, pwede nang dumating si Christ 2033. Pwede lang, hindi ko sinasabi ganun pwede, ayon sa pag-aaral. At kung 2033 to, darating si Kristo, bawasan mo ng 7 years, pwede na mag-rapture next year. Paano ng Panginoon? I'm not telling you na gano'n na. Nag-iisip lang tayo. Tanong daw. Yung ano niya promise sa rapture is 3,000 na. Tama ba ho? Wala pa sa Bible yung kapatid. Ang walang sinasabing specific ang
Bible na ilan yung maliligtas. Wala po. Sinabi lang po, may takdang bilang. Tapos tahimik na ang Bible. Sige lang. Sige lang. Alam ko marami kayong tanong. Sige lang. Sige lang. Sige na, ayun na. Sarap. Balik uli kayo pag may tanong kayo. Tapos may libreng suka mamaya. Tindahan ko. Sige lang po. Go ahead. Tanong po kayo. Gusto ko po mag-ministry sa Panginoon sa pamagitan na pag-ministry ko sa inyo. Si CJ daw po ito. Oh, sige. Si Mike daw po. Sige lang. Si Magandang gabi ho sa mga dumarating. Palakpakan natin sila. Amen. Thank you, Lord. Sige, tanong lang po. Kapatid, pwede ka na magtanong. Sige ba, pagkatapos po ba na pastor, yung millennial reign, pagkatapos ba ng 1,000 years, doon na po magugulo ang mundo? Basahin natin. Revelation. Okay lang po kayo dyan? Dito po kayo. Welcome po sa mga Lustre family. Salamat po Dito po kayo. Salamat. Dito po yung hangin. Ayaw ko lang. Okay. Ang tanong ni kapatid, after ba ng millennium judgment daw ba agad? Basahin natin. Ang sabi kasi dito, no, ang starting point ng pagkatapos ng 1,000 years na paghahari ni Kristo, yung oras na pakakawalan si Satanas. Tama ba ako? Saan na pag-usapan natin? Sa katapusan ng mundo. So ito yun, nasa verse 20, verse 7. Pagkatapos ng 1,000 taon, palalayain si Satanas. Mula sa kanyang pagkabilanggo, lalabas siya at dadayain ang bansa ng buong mundo, ang Gog at Magog. Titipunin niya ito at makakasama sa kapakipagdigma. Ang hukbo ay magiging sindami ng buhangin sa tabing dagat. May magre-rebelde pa rin kay Christ after 1,000 years. Mga millennial na tao to, iba na to, mga next generation na kabataan na po ito. Tapos kumalat sila sa buong mundo at pinaligiran ng kampo ng hinirang ng Diyos at ng pinakamama na lunsod. So, ito yung nangyari noon, yung mga army na to, lumusok sa Jerusalem. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampo ni Satanas. Ayun, namatay sila. Sandali lang po yun. At ang diablo ng daya ay tinapon sa dagat na apoy at asupre na pinagtapunan din ng halim at huwad na propeta. Sila ay magkasama pahihirapan araw at gabi magpakailanman. So after na mapunta sa impyerno si Satanas forever, after nun what's next? Ito na yon. Pagkatapos ito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti. Naglaho ang langit at lupa, nagunaw na ang mundo. At hindi na nakita ko nakatayo sa harap ng trono. Ito na yung final judgment. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Ibig sabihin, binuhay muli mga patay. Iniluwa at kamatayan ng daigdig. Wala naman kasing literal na iluluwa ng dagat, walang ganun. Ito ay figure of speech na binuhay uli mga patay. Inuluwa din ng kamatayan at ang daigdig ang mga patay na nakalagak sa kanila. Hinatulan sila ayon sa kanilang gawa. Bakit ayon sa kanilang gawa? Kasi nga, unbeliever. Kapag wala ka kay Kristo at nakamatayan mo yun, nakakatulang ka ng Diyos ayon sa iyong mga ginawa. Pero pag kay Kristo ka, hindi ka nakakatulan. Yung mga nagagawa mong mali, counted yun sa binayaran ni Kristo sa krus. Yun ang benefit. Kaya napaka-charito ng mga Kristiyano. Amen! Kaya napaka-charito ng mga Kristiyano kasi nga binayaran, kasama sa binayaran ni Kristo yung ating kasalanan. Ang sabi raw, magpakailanman. May katapusan ba yun? Wala. O, ibig sabihin, bayad yun. Pero yung mga ito, mga unbeliever, at tignan nyo mga kapatid, pag sinabing unbeliever, hindi lang hindi born again. Maraming born again na unbeliever. Sangayon mo kayo ron? Yes. Born again ka pero unbeliever ka naman talaga eh. In what way? Kapag ikaw ay hindi nananampalataya sa ginawa ni Kristo. Born again ka lang dahil ikaw ay religion. Sumasama ka lang sa religion. Kasama ka lang nagsisimba.
masabi na born again ka lang, nagtuturo ka kunwari, pero hindi mo naiintindihan yung finished work of Christ, yung tinapos na gawa ni Kristo. Kasi mga kapatid, ang pananampalataya sa ginawa ni Kristo, yun ang magpapaborn again sa iyo eh. Amen. Ephesians chapter 1 verse 13, ang mabubuting balita daw ay yung mga nanampalataya sa Kanya ay tatatakan ng banal na Espiritu. Amen. Sealed. The moment once you receive in Christ, do you believe in Christ, you are sealed. Amen. Hawak ka na ng ama, hawak ka pa ng anak, tinatakan ka pa. Kaya naniniwala ako sa triple salvation eh. Una, sinabi ni Christ, no one can snatch me out of my hand. Kay Kristo pa lang, sapat na, hindi ka na makakawala eh. Hindi nawawala ang kaligtasan mo. Amen. Ang maganda pa nun, yung sumunod na verse, hinawakan ka pa ng Ama. Amen. Dalawa na yung may hawak sa iyo. Tapos tinatakan ka pa ng Espiritu Santo. Amen. Sabihin mo sa akin, nawawala ang kaligtasan o hindi? Hindi. Pag na kay Kristo ka. Amen. Basta ang usapan, sa bagong tipag, kapag na kay Kristo ka. Pag wala ka kay Kristo, dito ka mapupunta. Dito ka, man. Tutustahin ka rito. Tapos, tinapon din sila sa lawa ng apoy ng kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy pangalawang kamatayan. Second death. Tinapon ang lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ang aklat sa buhay. So, yun ang sagot ko, kapatid. Amen. Amen. Kaya tanong pa tanong. Sa inyo po. Si Ate po. Huwag niyo kong didibatihin, no? Sige. Joke lang. Taga-nabotas ako. Abangan mo kayo dyan sa natin. Then, joke lang po. Sige po. Tanong. Sigurado sa tanong ko. Pero susubukan ko. Ang buhay Kristiyano daw po ay isang race. Yung tumatakbo na kayo Mhm. isang race. So, sabihin patuloy lang po yung pagtakbo, yung pagharap sa buhay. At the end of the finish line daw po ay may reward. Amen. That is biblical. That's true. Sangayon po ako dyan. Totoo po ang mga Kristiyano, ayon kay Paul, tayo daw ay mananagumpay sa magitan ng ating takbuhin where continue the race. That is biblical. Race for what? For the reward, hindi for salvation. Yung iba salvation eh. Tapos papasok yung workout salvation. Ano yun? Totoo yun, nasa karera tayo mga kapatid. Aminin natin totoo, payamanan sa langit. Mga kapatid, payamanan sa langit. Kasi nakalagay doon eh. Hatulang ka ng Diyos sa gima judgment ayon sa iyong mga ginawa. Hindi para matutarin pa Sa Corinthians, nakalagay doon, titingnan yung, alam niyo yung mga nasusunog doon, alimbawa kapag ginto, dalisay. Kapag silver, okay pa, hindi nasusunog. Pag bronze, medyo nagkakaroon ng konting sunog kasi nga bronze siya. Pag naman kahoy, sunog. Dayami, lalo sunog. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng mga kapatid, that is condition of our heart when we are doing good things. Ang sabi kasi doon, no, good works daw yun. Ibig sabihin, yung mga mabubuting gawa natin, hindi lang ng mabubuting gawa counted. Tinitingnan ng Diyos yung mga motibo natin kung bakit natin ginagawa yun. Bakit ka ba nag-church? Bakit ka ba nag-church? So, kumakita yung crush ko eh. Future wife ko. Pag mali ang motibo mo, kahoy, ang puso mo. Ganun po yun. Ba't ka nagpipreach? Kaya ako nagpipreach para makita nila na matalino ako. Patay ka, dayami ka, sunog. Anong motibo natin kapag ginagawa natin yung mga ministry natin? So, ibig sabihin, Christianity, encourage ministry, nandun pa rin ang ministry. For what? Not for being saved. We are doing ministry for our goodwill, good works. So ano ang big idea doon? Totoo may reward. Totoo yung sinabi mo kapatid. Hindi ko rin alam kung saan nakalagay sa version, pero na kay Paul yung maliwanag. Pilipos yata yun eh. Maliwanag doon na we have a same race. Karera to. At maliwanag sa Mateo chapter 5 verse 19 na mayroon pa rin aba sa karya ng langit. Lahat naman tayo, new heaven and new earth, tayo lahat ay sa New Jerusalem. Pero may mga mayayaman pa rin, may hirap din ng konti doon. Kasi yun ang sinasabi sa Bible,
bibilangin sa Bima Judgment kung anong klaseng motibo meron tayo sa paggawa ng mabuti, lalo-lalo sa kapatiran. So, alam niyo ang maganda kay Kristo? Yung mabubuting gawa mo, hindi counted yun, siya na yung gumawa. Pero yung mabubuting gawa mo, no worries, babayaran din ni Kristo yun sa eternity. Ngayon sabihin niyo sa akin, hindi ba charito ang Kristiyano? Amen. Palakpakan si Lord. Sabihin natin, we are charito. I am blessed and highly favored. Ako'y malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, dahil kay Kristo. Amen. If you say that with all of your heart, palakpakan natin si Lord. Pamilya natin. Pag dumadaan tayo sa problema, great. Bago na naman ako. Grace to it. Tuturo ko rin yun next time. Sige na. Biblical pala yun. Sa grupo namin sa core, sabi ni Pastor Jimmy, GGTI. Iba yung naiisip ko. Pang jeje mo yung naiisip ko. Tapos si Harold, iba rin naiisip. Kaya sabi ko, ano ibig sabihin? Grace to it pala. Tapos nung mating kami kanina kay Bishop, naintindihan ko na. Biblical pala. Ako mga kapatid, basta biblical, dun ako. Amen. Pero mas biblical talaga na enjoy your blessing rather than stay. Amen. Amen. Pag stay blessed, ano yung stay mo? Alam niyo yung bless, biblical yun. But yung staying blessed, ano yung stay mo? May maintain ka? Naisip ko rin yun eh. Dati ganun din ako, sabi ko. Something wrong. Kasi ang paliwanag ng iba dyan, hindi naman works yun eh, nananampalataya kayo staying for a faith. Oo naman, faith pa rin yun. Pero lumalabas, paano yung hindi ka nag-stay? Di ba dumadating sa buhay natin, nagdududa tayo sa Diyos? Taas ito ang kamay ng mga hindi dumadaan na minsan nagdududa sa Diyos. Taas ang kamay. Ako lang nagdududa sa Diyos minsan, kayo hindi. Si Pablo nga eh, nangihina eh. Oh, ibig sabihin, hindi na siya stay blessed. Pero he's still blessed. So what is the catch here? Alinaw, Charito chapter 1 verse 6, past tense na, pinagpala ka na. Ano yung stay mo? Ba't ka mag-stay? Naisip ko rin yun, ano yung stay mo? Lumalabas on performance. You are staying for the blessing. Correct me if I'm wrong. Lumalabas na gano'n. Pero hindi kaya mas maganda yung alam niyo, sabihin mo sa akin, Pastor, big deal yan, yung salita lang yung mga kapatid, big deal yun. Bilang chapter 14:28, ano man ang sabihin mo, mangyayari. Pag sinabi ko kay Alpox na stay blessed, pag nag-amen siya ron, lalabas nun na pagpapalain lang siya ng Diyos kapag nag-stay siya. Pag hindi siya nag-stay. Paano, Eddie, pag hindi na ako nag-stay, dun gagana yung grace. Kaya nga may grace eh. Ano yung stay mo? Kaya hindi kaya magandang sabihin mo sa kapatiran mo, enjoy your blessing. Amen. Mas biblical ba yun o hindi? Mas biblical po yun. Pero kayo bala kayo ha, pero ako kasi nagbabago yung isip ko. Dati rin ako nagtuturo ng stay blessed. Dati nga, ayaw ko nga rin ng God bless you eh. Sabi, hindi ka pa pinagpala. Ba't ano ito-bless mo? Marami tayong mga sinasabi minsan na akala natin expression lang, pero ino-honor mo ng Diyos yun. Makapangyarihan po hindi lang natin. Kaya mas maganda sabihin mo sa kapatid mo, enjoy your blessings. Ibig sabihin, you already consider na He already blessed. Enjoy what He had. Amen. Kaya sabi ko nga kayo sa mag-asawa, enjoy niyo buhay niyo. Hanggat bata kayo. Matanda ako sa kanila. Enjoy niyo yung blessings. Tayo lahat mga kapatid, enjoy yung blessings. Kung di naman kailangan magpakahirap, baka pwede naman enjoy mo. Amen. Kung may kakayanan naman kayo na magbakasyon, minsan, bakasyon. Amen. Kung may kakayanan kayong kumain sa labas, ba't nyo gugutumin ang sarili mo? Amen. Eh wala kami kakainin bukas, wala pera eh. Di ba magpo-provide ng Diyos kinabukasan? Yes.
Tandaan nyo to, no, mantris na nagtitipid kayo, yun ang pananampalataya nyo. Yun. Pag nagtitipid kayo, parang sinasabi mo, ang Diyos hanggang dito lang. Yes. Pero kung gumagastos ka for the enjoyment of your family, ibig sabihin nung umaasa ka na papalitan ng Diyos, yung ginagastos mo. Amen po ba? That is faith. Sabi ni Paul, we should live by faith and not by sight. Amen. Nagtitipid ka, ano yung sight? Tinuro sa atin ng sanlibutan, magtipid. Okay naman, maganda naman yun. Kaya nga lang, para bang yung blessing ng Lord sa'yo, nililevel mo lang, hanggang dito lang yung blessing ng Diyos sa akin, kaya nagtitipid ako. Pero kung aakba ka na pananampalataya, no! Ang sabi ng Panginoon, enjoy natin ang buhay natin, tayo pinagpalat, pinaburan. Mga kapatid, naranasan namin ni Casey yan. Sa tuwing nagtitipid kami, nawawalan kami ng pera. Pero sa tuwing na kami ay nag-i-enjoy ng buhay, pinapalitan ng Diyos kagad yung mga nawawalan pera sa amin. Ang minsan doble pa. Kasi totoo ang Biblia. Totoo yung sinasabi ng Biblia na tayo talaga ay charito. Totoo siya, buhay siya mga kapatid. Try it. Pwede nyo ba kahit isang buwan lang? Enjoy nyo buhay nyo, isang buwan lang. Tapos balik nyo ulit sa pagtitipid. Sige, sige. Ito challenge. Subukan nyo sa loob ng isang buwan. Challenge nyo yung Panginoon, Lord, I believe that I am charito. I enjoy my blessings. Pag nagustuhan namin gumastos, papalitan mo. Try nyo mga kapatid. Try nyo. Inaamo mo kayo. Makikita nyo kung gaano kabuti ang Diyos. Kasi tinan mo, no, kung hanggang dyan lang ang level ng faith mo, gagudol lang. Pero kung makakabang tayo ng pananampalataya. Sabihin naman ng mga perverted, ang pagkakabang sa pananampalataya ay sa ministry, dapat. Pero yung mga ganyang luho, mga kapatid, nais ng Diyos. Ibig ang kaluhuan natin. Luho daw, pero totoo ng dati sa blessing. Mabuhay kayo sa maayos na buhay. Enjoy niyo yung buhay niyo. Don't care kung ano yung magagastos niyo man o hindi. Promise. Makikita niyo yung biyaya ng Diyos. Talagang grace talaga. Araw-araw puro biyaya. Kaya totoo yung sinuturo kayo ng Bishop, grace. Grace to it. Zechariah chapter 7 verse 11. 4:7. Biblical siya. Basahin nga natin. Yun na nga, magturo na nga ako ng mga hindi pa ako kabisado. Sabi kasi sa Zechariah chapter 7 verse 4. 4:7. King James siya tayo. Oh! Biblical talaga! I love you, Bishop! Lalo ako napamahal kay Bishop. Hindi na tunay. Sabi nito, no, War art a great mountain before Zerubbabel. Bago ko muna basahin ito, may story ito. Ito yung panahon na way back nung tinapon sa Babylonia ang mga Hudyo. At after noon, pinababalik sila sa Jerusalem para itayo ang templo, itayo ang muog. Dated 536 BC, I think. Pero pagdating doon, biglang nung ginagawa na, pina-stop ni Artaxerxes. 16 years na walang ganun. Ngayon, si Zerubbabel, ngayon itong mga tao dito, sabi niya, yung mountain dito, si Artaxerxes. Ikaw Artaxerxes, sabi niya gano'n. O, ikaw mountain. Malaki ka nga, pero malaki ang Diyos ko. Kaya tinan niyo sinabi rito, no? With shoutings of crying, grace, grace unto it. It is biblical. Ang Diyos, kapag sinasabi mo na sa araw-araw puro biyaya ang buhay ko, biyaya ang mangyayari sa iyo. Amen po ba? Amen! Okay, bago lang yan, saka ako natuturo pa ulit. Pero salamat sa Panginoon sa revelation. Palakpan natin, Lord. Amen! Magtanong pa ho kayo, mga kapatid. Tanong kayo, please lang. Sayangin natin ang oras. Hanggang alas 7 pa tayo. Pastor, pahapon po. Sige po, sige kapatid. Yung sa mga rewards po.
nabanggit po na crown Mhm. of righteousness, crown of glory. Paano sa mga aba, Pastor? Sabi po, merong aba. Ano po, meron po bang crown of charito crown na iaalay? Wala naman kasing specific na sinabi ang Bible kung anong crown yun. Basta sinabi lang there's a gold. Hindi pala crown ang sinasabi ron, kundi yung heart, puso natin. Kung ang puso mo ay ginto, pag pinadaan sa puyan, dadali sa'yo, totoo yung motibo. Kasi motibo kasi yung pinag-uusapan. Pero yung mga crown na yan, ibang topic po yun. Kasi yung binigay niya pong verse, doon lang tayo sa context na yun. Na ang context noon, na yung race, about that, tapos binanggit din yung about sa yung mga nasusunog na apoy, etc. Magkakasama yun. Pero yung crown of righteousness, I have no idea yet. Pasensya na po. Hindi po alam. Pero kung sinabing crown of righteousness, that is symbolical. That is not a literal. Pero kasi yung crown na sinasabi kasi dito, yung magiging position mo, yung magiging status mo sa eternity. Alam niyo mga kapatid, sa eternity, kapag mayaman ka sa eternity, forever ka na mayaman. Hindi naman Amen. mawala. Wala na. Kaya kung aba ka sa eternity, forever kang gano'n. Wala naman nagtatrabaho doon para yumaman mo yan. Wala. Wala na. Lahat lang yun provided ng Diyos. Amen. Itong kayamanan mo sa habang buhay ka, habang nasa eternity ka, ganito ka lang kayaman. That's it. Eternity na yun. Kaya napakahalaga nag-iipok tayo dito. Amen. Kasi pagdating na sa eternity, yun na. Yun na yung kayamanan ko. Saan sa Bible po yun? Sabi ni Christ di ba? Huwag kayo mag-iimpok tayo dito sa lupa. That is the context. Dito sa lupa, mag-iimpok. Wala naman siya sabi kahit sa langit, mag-iimpok ka na. Kasi kung kikinin yung Revelation pinag-uusapan natin, wala nang sinabi dun. Ang sinabi lang ni Christ sa Revelation chapter 20, dala ko yung gantimpala. Pero walang sinasabi. At saka wala sa Bible na yayaman at yayaman ka at yayaman. Hindi lang. Sinabi ng, una lang sinabi ng Bible, doon lang tayo. Sinabi ng Bible na ito ang magiging kayamanan mo sa eternity, that's it. Paniwala na lang natin. Okay. Make sense din naman kasi yun, at least dito pa lang sa lupa, mag-perform ka na. For rewards, not for salvation. Okay? We doing good works for rewards, not for salvation.